ilaw na, may charger pa. Ayan. Kaya pang electric fan. Welcome back sa aking video mga ka-DIY. Bali ngayong araw po ay ituturo ko po sa inyo kung paano ako gumagawa ng 12 volt battery. Ito po ay gawa sa 18650 na hinarvest ko sa mga laptop battery na sira na. Kaya madami pong gumagawa nito, ay makakamura ka po kasi kapag ikaw yung nagproseso at gumawa mismo ng battery. Meron naman po nabibili sa Shopee na na-process na. Mamimili lang po kayo kung saan kayo bibili. Mas maganda po bumili kayo sa mga legit, yung marami na pong comment. Pero meron naman po akong video na tutorial kung paano po mag-harvest at magproseso ng 18650. Ilalagay ko na lang po yung link ng video dito sa description ng aking tutorial. At sana po ay magustuhan nyo ang aking tutorial ngayon ng paggawa ng battery, at mag-subscribe po kayo at para lagi kayong updated sa mga susunod ko pang video. Yun lamang po. Simulan na po natin. Maraming salamat. Bago po tayo mag-umpisa ay isa-isahin po muna natin yung mga kailangan natin para makabuo tayo ng 12 volts battery. Ang una po ay itong BMS na 3S. Ito po yung gagamitin natin para sa overcharge at over discharge protection. Bali may balancer na po itong kasama. Gumagana lang po yung balancer niya kapag nagcha-charge. Ang sumunod naman po ay itong battery holder. Ito po ay 8P at 3S. Meron naman po tayong apat na klase na 18650 battery na gagamitin. Bali ang una po ay itong Samsung Green. Bali pinalitan ko lang po ito ng cover dahil medyo madumi po kasi nung na-harvest ko. Bali ito po ay na-harvest ko nung February. Ang capacity po nito ay 1749. Hindi po ito pare-parehas, pero ang capacity nila ay hindi naman magkakalayo. Ang sumunod naman po ay itong LG na blue. Ganun din po siya. Ang capacity niya naman ay 2000. Hindi rin po pare-parehas yan, pero hindi sila nagkakalayo ng capacity. Ang sumunod naman po ay itong Sanyo Red. Ang capacity din po niya ay 2000. Ayan, bali hindi rin po sila pare-parehas, pero hindi naman po sila magkakalayo ng capacity. Ang sumunod naman po ay itong Panasonic Gray. Ito naman po ay 2375 ang capacity. Hindi rin po sila pare-parehas, pero yung capacity nila ay hindi magkakalayo. Bali yung connection po na gagawin natin ay series. Kapag sinabi pong series, ang magkaduktong po ay itong positive at negative para po magpatong yung voltage nya, kumbaga mag plus. Ayan po, ganyan po yung gagawin natin na connection. Kapag parallel po kasi ay hindi magpapatong yung voltage nya, kasi po ang battery natin ay 4.2 volts lang kapag nag-iisa. Ngayon kapag dalawa na po siya at pinarallel mo, hindi po magpapatong yung voltage niya, magiging 4.2 volts pa rin siya. Pero kapag siniris mo naman po, ay magpapatong po yung voltage niya. Ganyan. Bali papakita ko po sa inyo sample. Ito po. On po muna natin itong meter. Ayan po, bali pag nag-iisa lang po siya, ang voltage niya ay ito po. Yan, 4.19 volts. Ngayon po, kapag siniris mo na po siya, ay magpapatong po yung voltage niya, kumbaga magpa-plus. Ayan, naging 8.38 volts na po siya. Ngayon po, kapag ginawa na po natin siyang tatlo, ito
Ito na po yung kalalabasan ng voltage niya. Yan. Bali 12.57 volts. Di po pala kita sa camera. Ayan. Ayan, bali yan po yung kailangan natin voltage mamaya sa gagawin nating battery. 12.57. Bali yung gagamitin naman natin pang connect sa battery ay itong nickel string na 0.12 mm. Yan. At ang gagamitin po natin ay spot weld. Bali yung spot weld ko po na ito ay na-review ko na po ito. Bali lalagay ko na lang po yung link ng video sa description ng tutorial ko na ito. Pati rin po yung pag-harvest ko nitong mga 18650. Ilalagay ko din po yung video link sa tutorial ko na ito. Yan. Bali yung next naman po natin gagawin ay ilalagay na po natin sila sa battery holder. Bali ang gagawin ko po ay sasalit-salitan ko na lang po dito yung maliliit yung capacity. Yan. Yan po gawin natin. Bali ganyan po yung connection na gagawin natin. Ito po yung main negative natin. Tapos ito yung pagdoduktongin natin mamaya. Tapos ito naman din po yung pagdoduktongin natin. Tapos ito yung main positive. Yan na po magiging main positive. Bali ang gagawin natin negative, connection, positive. Yan, bali punin po muna natin yung battery holder. Yan, bali ganito na po yung magiging itsura nya. Yan. Bali ito po yung main negative natin. Ayan, bali pagko-connectin natin din yan. Ito at ito naman po yung main positive. Ayan, ayan, tutok po natin. Ito po yung main negative, ito po yung main positive. Yan po gagawin natin. Bali sa pagko-connect po nito ay huwag po kayong matakot. Kasi safe naman po yung gagamitin natin na nickel string. Kasi po yung iba natatakot dahil makapal po yung ginagamit nila. Kapag makapal po kasi ay matagal maputol o hirap po siya maputol kapag nagkaroon ng problema. Ito po ay manipis lang. Kaya pag nagka-problema po ay kusang mapuputol po ito. Kusan man magkakaroon ng problema. Bali ang gagawin po natin ay spot weld po muna natin ito. Nasa ibabaw niya. Yan, ganyan po magiging itsura niya. Mamaya. Bali pagko-connectin po muna natin. Ayan. Yan. Mula na po natin pag-spot weld. Bali ang gagawin po natin ay i-on na po natin yung spot weld. Bali number 8 po yung gagamitin natin para malakas po yung kapit ng nickel sheet. Yan po. Pagka may available po kayong magnet, gamitan nyo po ng magnet para medyo
madalian po kayo sa pag handle ng ng battery. Ayos nyo lang po mabuti bago nyo i-spot weld. Ayan. Bali dito po tayo mag-umpisa sa unahan. Dito po sa pag-spot weld ay kailangan po ay alam nyo kung nasan yung pinaka papatamaan po natin ng spot weld para hindi po tayo magmintis. Ito na po, simulan na po natin. Yan. Bali, magiging ganyan na po yung connection nya. Yan. Lahat po yan ay lalagyan natin ng nickel string. Kabilaan po lahat. Para di po kayo mainip, i-skip ko yung video ko sa pag-spot weld dito sa mga connection na to. Okay po. Welcome back mga ka-DIY. Bali ito po, tapos ko na pong i-spot weld itong side na ito. Yan po ang connection na gagawin natin. Ang problema po ay itong kabilang side. Sinisimulan ko na po kaninang i-spot weld. Ang problema, nung pagkaka-spot weld ko po dito ay napalakas po yata or may tinamaan po yata ako na mahinang part ng battery. Kaya yun, nag-leak po siya. Nabutas po yung battery at sumisingaw po siya ngayon. Kaya mga ka-DIY, ingat po kayo sa pagdi-DIY ng battery. Ngayon ang problema po natin ay kung paano papalitan itong battery nito. Meron naman po akong reserva na battery. Ito po, may reserva naman po akong isang battery. Ang problema ko lang po ay kung paano ko papalitan itong nasira. Baka ang gagawin ko na lang po ay huhugutin ko po siya mula dito. Ayan. Tapos mag-i-spot weld na lang po ako ng panibago. Possible po ay tinamaan ko yung mahinang parte ng battery. Kasi na-harvest lang din po kasi ito sa laptop. Kasi tinan nyo naman po yung mga kasama niya, hindi naman po nabutas. Siya lang po ang nabutas. Yan. Okay, papalitan ko po muna. Alright mga ka-DIY, bali tapos ko na po i-spot weld yung battery natin na ginagawa. Bali ang ginawa ko po ay parallel connection na po siya. At yung nasira po na battery kanina ay napalitan ko na rin po. Ito po. Bali ang ginawa ko, sinira ko po yung pumipigil sa battery, tapos inilabas ko po ulit. Bali ito po siya. Tapos ang ginawa ko po, kaya ako natanggal siya dito, pinutol ko yung nickel sheet dito sa pagitan na to. Tapos nagpatong po ako ng panibago. Ayan. Pinatungan ko po siya ulit at in-spot weld ko. Yan na po siya. Okay na po siya. Ang next naman po natin gagawin ay isi-series na po natin siya. Ito po yung main negative natin. Tapos ito po yung main positive. Ito po. Kaya ang bali ang pagduduktongin po natin ay ito. Ito po isi-series natin. Tapos ang next natin na isi-series ay ito na nasa baba. Ito po yung negative main negative, main positive. Si series, ito pong dalawa at ito. Yan, simulan na po natin. Bali, lalagyan ko lang siya ulit ng nickel sheet. Tapos, spot weld ko lang po ulit. Bali, ito po ay set ko na lang po ng number 6 dahil ipapatong lang naman natin siya. Start na po tayo.
Yan. Bali ang magiging voltage na po nito ay 8 point something na po yan. Check po natin. Ayan, 8.37 na po siya. Dahil naka-series na po siya. Ngayon, ang next naman po na pagduduktongin natin para maging 12 volts na po siya ay ito. Itong dalawa po na to. Ingat po kayo sa connection dahil may chance na po ito na mag-spark. Yan, bali double check lang po natin bago natin spot weld. Game na po. Yan, bali dito po muna tayo mag-spot weld. Yan. Bali ang kalalabasan na po nito ay 12 volts. Yan, double check po natin. Ito po yung main negative, ito po yung main positive. Ay, baliktad po pala. Ito yung main positive, ito yung main negative. Ayan. Bali 12.55 volts na po siya. Tapos ang next po natin gagawin ay lalagyan ko lang po siya ng nickel strip dito para maging maganda po yung connection ng dalawa. Yan po. Alright mga ka-DIY, bali tapos na po natin i-spot weld yung mga connection ng series. Bali ginawa ko na po siyang tagatlo, kabilaan. Ayan po. Kaya maganda na po yung connection yan. Ngayon po, ang next natin ay ikakabit naman po natin itong BMS. Bali yung connection po ng BMS natin, kung nakikita nyo po itong B-, dito po natin yung i-connect sa main negative natin. Yung B1 dito po sa series natin na unang series. Yung B2 sa pangalawang series po natin. Yung B positive dito po sa main positive, dito po sa ibabaw. Ngayon po, kung nakikita nyo po itong B minus, P minus at P plus, dito na po yung output natin. Dito na rin po tayo charge. Bali yan na po yung input at saka charging. Diyan na po natin padadaanin. Bali ang ano po nito ay protection po ng battery. Pwede mo na po siya gamitin kahit walang BMS. Ang magiging problema mo lang dito yung over voltage at saka yung over discharge kasi masasagad po ng lobat itong battery. Pag ito po kasi nilagay nyo ng BMS, hindi niya po sasagarin. Ikakat niya yung connection kapag naabot niya na yung limit niya. Kaya mahalaga po yung BMS. Bali ang gawin po muna natin, lagyan po muna natin dito ng patigas para pumakat po itong double sided. Basta ito po yung main negative natin, ito po yung main positive, lagi nyo po tatandaan. Tapos ipopwesto na po natin itong BMS. Ayan. Ayan, nakapwesto na po siya. Ngayon, ang gagawin po natin, i-spot weld po natin dito kung kakayanin. Kung hindi naman po kakayanin ng spot weld, ang gagawin po natin ay ihinang po natin. Unahin po muna natin yung main negative. Bali dito, ang ginagawa ko po ay number 6. Isineset ko po itong spot weld na number 6. Yan po, subukan na po natin i-spot weld. Yan.
Bali naikabit na po natin yung main negative. Susunod naman po yung B+. Yun naman po ang ikabit natin. Yan, medyo mahaba po yung nickel sheet kaya puputulin po natin. Ingat po kayo sa pagputol nito dahil pag nagdikit po itong dalawa na ito ay mag-i-spark po yan. Kaya ingat-ingat po sa pagputol. At possible mag-spark. Malakas po mag-spark yan. Ayan, next po natin itong B1. Ayan. Goods na po yung B1. Sunod po natin itong B2. Pulin lang po natin ulit dahil sobra. Yan, goods na po. Susunod naman itong positive. Ito po yung main negative, ay main positive natin. Ingat-ingat po, baka magdikit. Delikado. Yan. Yan. Kapag nakukulangan pa po kayo ay pwede nyo po ulit i-spot weld. Yan, goods na po yung connection. Check lang po natin kung ano ay output nya. Check lang po natin yung output. Yan, gaya po ng sabi ko kanina, dito na po yung magiging output natin. Check lang po natin. Yan, ay hindi po pala kita sa camera. Ayun. Check natin. Yun, goods na po yung connection natin. Dito na po yung positive at saka negative natin. Mamaya lalagyan na lang po natin siya ng wire para matesting po natin yung battery na ginawa natin. Bali ito pong ginawa natin na battery ay magbabalance lang po yung cell nya kapag ka nagcha-charge siya. Eto. Kailangan po kasi balance yung mga cell na ito. Yung cell ko pong tinutukoy, ito po yung mga linya. Pag may disbalance po kasi dyan, ay possible na malobat yung isang linya. Pag nalobat po kasi yung isang linya nya, ay kakatop ng BMS yung output. Basta may malobat sa isang linya na to. Kaya yung iba, ang ginagawa, naglalagay ng separate na balancer. Para nagbabalance siya kahit hindi siya nagcha-charge. Yun kasi ang ginagawa ng balancer. Binabalance niya yung mga cell. Yung sobrang voltage dito, inililipat niya sa kabila. Kung sample, ito ay 4.1. Tapos ito ay 3.9. Ililipat niya ibang charge niya dito sa kabila. Para maging balance silang tatlo. Yun. Next po natin ay ite-testing po muna natin at sasagutin ko po yung ibang tanong ay maaaring maging tanong sa akin dito sa ginawa kong battery. Okay? Alright mga DIY, punta naman po tayo sa testing. Bali ang gagawin po natin ay ite-testing na po natin yung ginawa natin na battery. Bali meron po ako ditong ginawang distribution box. DIY lang din po ito. Ito po yung gagamitin natin para matesting po natin yung output kung okay ba. Tapos yung battery naman po natin nilagyan ko ng XT60 dahil wala po akong available na
wire, kaya nirekta ko na po dyan para sasaksak na lang din po natin yung distribution box. Go na po na tayo. Bali ang gagawin natin, testing po natin itong 12 volts na electric fan tapos yung charger. Tapos kung meron pa tayong pwedeng testing, testingin din po natin. Yan, bali nakakabit na po yung distribution box. Una po natin gawin ay testing po muna natin yung charging nya, kung goods ba. Yan, bali meron po tayong 12.4 volts. Testing po muna natin yung charging. Yan, ayan, charging na po siya. Good. Ayan, working na po yung charger nya. Ngayon ang gagawin natin, sasabayan pa natin ng DC electric fan na 12 volts. Saksak lang din po natin. Yan. Ngayon i-on po natin yung 12 volts na electric fan. Yan, okay na po. Napakalakas. Lakas po na electric pan na yan. Goods. Yan, bali yung output nya ay napakaganda po. Yan po. 12 volts po yan na electric fan. Yan, magkasabay na po yung charging at saka electric fan. Sasabayan po natin. Sasaksakan ko po ito ng 12 volts na ilaw. Bali ito po, meron pa akong 12 volts na ilaw. Kinuha ko lang po ito sa garahe. Testing po natin. Kinuha ko na po para matesting. Yan, goods. Lakas. Working na po yung output ng battery natin. Napakaganda po. Kaya kapag ka-emergency po ay pwede nyo magamit yung battery. Lalo na kung naka-solar po ito. Bali ang kulang na lang po dyan para sa solar ay solar charge controller at saka solar panel na lang po para makumpleto na yung setup. Ayan. Pero sa emergency po ay magagamit nyo na po yan. Good na good. Bali next naman po natin pag-uusapan kung gaano pa ito tatagal. Ayos, di ba? Pagka emergency meron na pong magagamit. May ilaw na, may charger pa. Ayan. Meron pang electric fan. Goods na goods po. Tako naman po tayo sa mga katanungan. Ang unang katanungan po dito sa ginawa natin na battery mga ka-DIY ay ilan ba ang total capacity? Bali kanina po ay hindi ko po nabanggit na kapag nagparallel ka, ang nagpapatong lang po ay ang capacity. Hindi po nagpapatong ang voltage niya. Ngayon, kung series, doon pa lang po magpapatong yung voltage niya. Kaya kung gusto mo pong malaman yung capacity, ay malalaman mo lang sa parallel. Ang ginawa po nating connection ay series parallel. Ito po ay may 3S 8P. Yung po yung parallel niya, yung 8P. Ngayon, kung ito-total mo po ito, ang makukuha mo po ay 16 Ah. 16 Ah po ang total capacity nito. Kung gusto mo naman po makuha yung total wattage niya, ay itatimes mo naman po sa nominal voltage niya na 11.1. Ang makukuha mo po na total wattage niya ay 177 watts hour.
Ngayon, ang sunod naman pong tanong ay gaano ba ito katagal gamitin? Kung gagamitin mo po ito at full charge, ang load mo naman po ay isang ilaw at isang electric pan na 20 watts. Pagpaplasin mo po yung load mo. Kung may dalawa kang load, pagplasin mo po yun, makukuha mo yung total wattage. Ngayon yung total wattage na sa ilaw na 5 at saka sa electric pan na 20 ay may total siya na 25 watts. Bali, i-divide mo lang po sa total capacity nito na 177 divide 25 watts. May makukuha ka na 7 hours. Ngayon, 7 hours mo po itong gagamitin. Pag magdadagdag ka po ng load at madadagdagan yung 25 na total mo, mababawasan din po yung oras ng paggamit mo dito. Ang sunod naman po na tanong ay nakamagkano ba ako sa battery na to? Bali yung price po ng BMS, ang price po nito ay 49 pesos. Ang price naman po ng holder, itong battery holder ay 66 pesos. Dalawa na po yun. Tapos, ang price naman po ng battery natin ay 296 pesos. Kaya po ganun kamura dahil ako po yung nagproseso nito. Ako po yung nagproseso ng battery. Kumbaga mula nung hinarvest siya, mula kinuha siya sa battery hanggang kinuha po yung total capacity niya, ako po yung nag-process. At may link po ako maglalagay po ako ng link sa description nito kung paano ako harvest ng battery. Tapos ngayon naman po yung total na pag tinotal mo naman po yung nagastos natin dito ay may total po tayo na 513. Pero hindi po kasama doon yung tools na ginamit natin kanina, yung spot weld. Yung spot weld po na yun ay ginawan ko na po ng review. Tingnan nyo, ilalagay ko na lang din po pala sa description nito yung link ng video para makita nyo po kung paano siya gamitin. At kung magugustuhan nyo po yun ay pwede nyo rin po bilhin. Mura lang po yun. Hindi po siya masyadong mahal. Tapos dahil nasa dulo ka na po ng aking video ay may surprise po ako sa inyo. Bali, mag-iwan lang po kayo ng komento dito sa aking video at pipili po tayo ng mananalo. Ito po yung ipamimigay ko, yung ginawa po nating battery. Bali kapag umabot na po tayo sa pag umabot na po tayo ng 100 likes ay ipamimigay ko na po ito. Pero wag mo pong kakalimutan mag-subscribe kasi pag ikaw po ang nanalo, pag ikaw po ang nanalo, ma-update ka po na ikaw yung winner. Ngayon kung hindi ka po mag-subscribe ay pwede naman. Abang-abangan mo lang ang aking video at possible na ikaw ang manalo. O, diba? Nanood ka lang, may chance ka pang manalo. Kasi wala naman po ako masyado nagko-comment dito sa aking mga video kasi bago pa lang po ako na vlogger. Ngayon, huwag niyo pong kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga susunod ko pang video. Hindi lang po ito yung pamimigay natin. Marami pa pong susunod. Yun lamang po. Maraming salamat mga ka-DIY.